We are live na po. Live na ba? Yes po, pwede na po mag-share. Ayan na. Okay, so good afternoon sa ating lahat. Friday na naman. So dito na naman tayo sa ating weekly activity. Dito na tayo ang ating president sa La Union chapter ng PIXPRO, si President Arby Banes. How do you pronounce your family name? Banes? Banes? It's Banyes, sir. Banyes. Enye. Banes, okay. So very interesting tong topic niya ngayon. He will be talking about ethics and data security of publicly visible voter information in the 2025 election. Sa kanina nag-uusap kami ng mga experiences doon sa precinct nila na yung iba kakatuwa, yung iba na hindi natutuwa. And dahil dyan sa hindi pag-inform ng COMELEC sa mga features sa kanilang registration, sa pages na registration nila. Nagulat siguro yung iba, pagpunta doon, ay, may picture yung registration nila, di ba? So hindi mo na nga maalala kung kailan or saan kinuha yung picture na nandun. Anyway, lahat na yan at saka iba pa would be discussed later on. So we encourage everyone to participate. Take it away, Press Arby. Ayun. So, magandang gabi. Magandang hapon sa lahat. Mga ka-Peaks Pro, pasensya at ngayon lang ako bumalik ulit sa kwentuhang cybersecurity dahil mayroon tayong journey na ginawa ng mga nakaraang araw. So, ang topic natin ngayon is about ethics and legality of publicly visible voter information in the 2025 election. So, sabi ko nga kanina, dapat sana sa topic na to is dapat may kasama akong abogado para mas maganda yung changes ng mga information. So, ako po ay hindi abogado. So, ang aking pananaw, ang aking opinion ngayon ay hindi legal advice. Ako po ay magsasalita bilang isang cybersecurity professional at certified data privacy officer. Kaya ang ibabahagi ko ngayon, ito ay isang practical, ethical at technical na pagsusuri at hindi ito pananakot, kundi isang pag-anyaya na pag-isipan natin yung privacy at transparency na nangyari nung nakaraang election. So, sa aking personal na pananaw about transparency or yung exposure ng information natin nung May 12, 'di ba, Sir Primo, taon-taon tuwing election, makikita natin ang mga listahan ng botante sa um, uh, Sa na labas, sa nakapaskil. labas ng precinct. Yun, yung word, nakapaskil sa pintuan Yes. ng mga paaralan. Yeah. Sa akin mismo, sa experience ko sa barangay hall namin, without me knowing na mayroon pa ng mga papel na nakapaskil dun sa wall ng barangay hall namin. And of course, dun sa mga ilang voting precincts. Nandun, kompleto yung buong pangalan, yung iba daw, may larawan, yung Hmm. iba, may address. At nandun na rin, of course, yung precinct number. So, para sa ilan, ito ay transparency. Di ba? Pero, Yeah. yeah, pero sa atin, sa Before cybersecurity, actually press before election nga, meron na doon sa I don't know sa bayan ninyo, pero sa munisipyo namin, ang kakapal na yung mga per precinct, nakapost na doon yung lahat ng mga voters. Yun oh, yung pinupuntahan ng mga leaders eh. aha, Pinipicturan, aha. ah, tapos yung mga for sure gagamitin nila yun sa kano nung gusto nilang mangyari So, to ayan, influence the ayan, Sir result of the Primo, no? election, di ba? Yan yung isa sa mga topic natin kung ano ba yung mga risks na pwedeng mangyari
sa ginawang ito ng COMELEC, yung pag-post ng mga Yes. PII or personal identifiable information natin doon sa public. It was physically posted publicly sa ayun nga, yung mga nabanggit kong lugar. So sa atin sa cybersecurity, yung action na to, uh, isa ito sa mga security risks. Isang malaking security risk na dapat bigyan natin ng pansin, di ba? So bakit? Sabi ko may mga security risks na involved. So sabi nyo kanina, sir, hindi pa election, nasa munisipyo na yata or a certain Yes, area, correct. Nakita ko yun eh. nakapaskil mga Kasi, documents, pangalan ng lahat ng mga botante sa isang lugar ninyo. So for yeah. me, pwedeng magamit yun as a political harassment eh. Di ba? Political harassment, let's say for Pero, example, may mga naririnig kasi ako before na ano eh, good uh, afternoon, Mr. Chair. hi Mr. Chair. So ayun, so may mga opposition heavy barangays na may natatanggap sila ng intimidation or iniiwasan sila iniiwasan sila sa ayuda dahil nga identified na nila kung sino, alam na nila yung mga pangalan ng mga hindi, I mean, yung mga pro at anti, di ba? So, possibly, gagamitin nyo yun as political harassment, gamit yung mga pangalan na yun, mamarkahan na ni candidate 1, yung hindi papabor sa kanya, candidate 2, yung hindi papabor sa kanya, mamarkahan na rin. So, magagamit siya as political harassment. Siya yung isa sa mga security risk na dinudulot ng pag-post ng mga listahan ng mga pangalan, including yung mga picture ng mga botante. So isa yon, political harassment. Pangalawa, identity theft. Pwedeng gamitin ang buong pangalan at litrato mo para gumawa ng fake ID. So in my case, I was not informed that my picture, including my names, full names, was posted dun sa isang area sa barangay hall namin. So one of my friend, well, may isa akong kaibigan na pinicturan yun, pinost sa akin. So natawa ako dahil yung picture ko, siguro picture ko pa nung 18 years old ako. And ang ginawa niya, instead na pangalan ko yung ilagay, pangalan ng iba. So, pwedeng gamitin. Yun yung sinasabi ko na pwedeng gamitin ang buong pangalan mo at litrato mo para gumawa ng faking ID. So, identity theft na ang kalalabasan nun. Pangalawa, pwedeng matarget tayo ng mga scams, di ba? So, lalo na ngayon, ang dami ng AI at phishing techniques na pwedeng gamitin para gamitin yung pangalan mo at yung picture mo, padalahan ka ng mga informations, mga fake informations, fake news, dun sa address na nakalagay, dun sa barangay hall or dun sa voting precincts kung saan nakapaskil yung buong detalye mo. Pangatlo or pang-apat, yung doxing. Yung paglalantad ng personal information mo online para siraan o takutin ka. Kasi ang dami ng mga pwedeng magamit ngayon eh, mga pictures, camera, ang gaganda na ng mga camera natin. So, pwedeng picturean yon lahat, tapos uh, post sa social media. Gamitin yung personal info mo, gamitin siya ito yung hindi maganda at para siraan yung pagkatao mo. And of course, last, pwedeng gamitin yung pangalan mo to create a fake accounts. So pati yung larawan ng botante or larawan mo na nakapaskil, pwedeng gamitin nila para gumawa ng fake accounts. And ayun, of course, masisira yung pagkatao mo dahil ginamit yung account mo into a bad way or bad actions, right? Kung dati, ang exposure ng voters list ay may layunin, ito yung manual verification na sinasabi nila. Ngayon, nag-evolve na ang threats. Sa panahon ng AI, bots, machine learning, isang picture lang ay pwedeng gamitin para kilalanin, sundan, at gamitin ang pagkatao mo online. 'Di ba, Sir Pivo? Yeah.
ang daming mga risks na pwedeng mangyari dun sa pagpaskil ng informations mo including your pictures, address, kasama ng precinct number mo. So ito yung mga ilan sa mga security risks na involved dun sa ginawang actions na yon ni Comelec. And kung babalikan natin sir yung yung Data Privacy Act of 2012, um ang pagkakaintindi ko or based doon sa nabasa ko, ayon sa DPA of 2012, Republic Act 1017 na 10173, ang sabi doon, all personal data must be protected. So ano ba ang tinuturing na personal data? So personal information, yan yung pangalan mo, address at saka birthday. Mayroon ding tinatawag na sensitive personal information. Nandyan yung ID numbers mo, yung equivalent dito is yung voter's ID mo. Political affiliation, pwede rin yun. Yung litrato mo, personal information or sensitive personal information ang tawag doon. So, ayon sa Section 11 ng DPA, dapat may transparency at legitimate purpose at proportionality ang lahat ng mga information uh, na sinishare. Of course, yung mga personal information at saka sensitive information natin. Transparency, dapat alam ng data subject kung bakit kinukolekta at ginagamit ang data niya. So tayo, dapat na-inform tayo kung Hmm. Hmm. nung kinolekta yung information natin ni Comelec, in-inform dapat tayo na aside sa database nila, ipopost din nila yung information natin physically sa pampublikong lugar. So, pampublikong lugar, wala tayong control dyan. Anybody could take picture dun sa information natin, then gamitin nila sa malicious use. And then, dapat legitimate purpose. Dapat may malinaw at legal na dahilan, di ba? So, dapat in-educate tayo na aside from putting it in their database, dapat in-inform din tayo na ipapaskill nila physically para mas mabilis nating uh, malaman at mahanap yung precinct room or number or I mean kung saan yung voting precinct natin. So dapat may mga ganong klaseng actions, in-educate dapat yung publiko para at least maiwasan natin yung pagkabahala. Siyempre sa atin, ayaw nating magamit ng hindi tama yung mga personal information natin. So dapat before election there should be an awareness conducted by COMELEC para at least ma-inform tayo na ganun yung mangyayari. In my case kasi nagulat ako eh. Hmm. Hmm. Gulat ako na nandun pala sa wall. So pinicturan ng kaibigan ko, pinadala sa akin. So sabi ko, saan mo kakuha yan? So ayun, yun nga yung nangyari, nasa wall daw. Sabi ko, wala, hindi ako in-inform. So ako yung owner ng data and it was publicly, posted na wala akong permission. So for me, my privacy was violated. Parang ganun lang yun. And then, kailangan ba talagang isama ang buong pangalan, larawan at precinct number sa physical na listahan Hmm. sa precinct a voting precinct or dun sa barangay hall or dun sa classroom. Yun. So, yun yung mga tanong ko before. So, wala naman akong pahintulot bakit siya pinost. Ano ba yung sapat na security, physical security na linagay nila so that my information protected at hindi siya gamitin ng hindi tama. So may mga kakilala kasi ako, may mga nakita ako sa Facebook parang nagkakatuwaan sila. Pinost nila yung picture nila, pinost nila yung pangalan nila. Parang masaya pa sila na pinost and masaya pa sila na nakita yung old pictures nila na nakapaskil sa wall ng yun nga, yung kung saan sila nag-vote. So, kung 'di ba? Ang daming mga tanong. So, ang mga ito, hindi ko alam kung paano ang take ng iba, but for me, my
privacy was violated because I was not informed that my personal information, yung sensitive personal information ko was posted in a public area. So kung hindi pinicturan yung press, okay lang sa'yo. Well, again, kasi hindi ko alam na may ganun, sir, eh. Di ba? Hindi ko alam Kasi na may legitimate ganun. naman yung purpose ng ano, di ba? Legitimate naman yung purpose ng COMELEC. What is beyond their control was that after posting, ay meron talagang mga kahit hindi malicious, pagkatuwaan lang, nakita yung itsura mo, pinicturean, pinost doon sa Facebook, yun yung violation. Kasi hindi naman authorized sa, Eh, sa law actually, yung mga ganun. ang ang problema doon, authorize yung purpose, pero the way it was executed is very risky. Kasi nakapaskil yung mga hindi lang pangalan, mukha pa natin nga eh, may picture nga eh, Yeah, correct. 'di ba? Nakapaskil eh. So siguro COMELEC should find a way to verify. Number one, ano bang purpose nun, 'di ba? Para makita ng botante kung anong presinto siya, 'di ba? So there has to be a digital and at the same time secure manner for a voter to identify his or her precinct. Number two. Number two, COMELEC must find a way to verify the identity of the voter in a more digital and secure manner wherein only the COMELEC authorized personnel or COMELEC personnel can see your identity. Kasi nandun nga pag 'di ba pipirma ka doon sa papel, Yeah. yung isang buong page na yun kitang-kita mo eh. And wala namang prohibition na magpicture ka doon, di ba? Ang prohibition magpicture ka doon sa ano. Kung 'yun ang pinicturean mo, kaya nga yung iba nakapicture sila nung sarili nilang ano eh. Diba? Kasi where President RB is coming from, no? Are the possibilities that can be done or where your information can be used. And it's no longer a theory. Di ba? Ang dami nang naggamit ng mga personal information sa masasamang gawain. Alam naman natin pagka lumabas sa NBI yung pangalan mo na ikaw gumawa, huhulihin ka muna bago ka Explain. explain, Mm. 'di ba? And that Right. is very damaging to people na wala namang ginagawang masama. Kasi ang sabihin Tama. lang naman ng NBI, trabaho namin to, pangalan mo ang lumabas, hindi ikaw muna hulihin namin. Hindi naman nila sasabihin na, hindi yan si Angel Redoble kasi si Angel Redoble ganito, ganyan. Hindi ganun eh. Di ba? So, Yeah. kawawa yung mga repercussions ba na dapat mapag-isipan at napag-isipan. Actually, hindi lang naman sa COMELEC eh. Alam mo yung bigayan ng bonus sa mga teachers, pinopost sa Facebook eh. Mm. Ganun ba? Buong pangalan nila. Mr. Chair, Oo. ganun ba? Hindi ko Doon alam nila yan. ina-announce eh. Ina-announce nila doon. Oh, ano na yung ganito, pangalan no. 'Di ba? So, so yung ano natin, yung effort natin to secure our information, nababypass dahil dito sa mga ganitong practice. Yes, it's a legitimate purpose, but the way it's done is risky. Kasi merong nangyari even before the election that COMELEC posted all the names already per precinct in one corner of our municipal hall. So the political Yes, leaders, yung that's mga a legitimate purpose, but the pumupunta doon tapos pinipicturan yung lahat ng list
for their own political reasons, to influence the result of the election, for sure. So was it legitimate activity that was executed poorly, without considering the protection of the identity of the voters, na pwedeng gamitin sa Makas masama? makasingit lang. Hello sa inyo mga gentlemen. Hello, good afternoon. Hi, good So, afternoon sa inyo. BP Ruby, before Yes, you fire out, fire up. Mas RB, meron ka pa bang slide? We can remove na. So we can go to discussion na. yeah, we can remove na. Sige, para Press. makita tayo sa ano. Yun. Okay, go ahead. okay, so magandang hapon sa inyo mga Ginoo. Ayan, at itong topic ni Press RB ay talagang very very interesting, no. Maisingit ko lang kasi yung during election napansin ko, there's one third party organization, no. Meron silang laptop, no. Tapos may mga nakapila sa kanila na nagtatanong ng ano nila, but they have their laptops with them. Meanwhile, itong sa side naman ng COMELEC, ando dun lang sa blackboard lang. Tapos, gano'n mo lang din yung pangalan mo, naka-stapler lang, no? So, ang inaano ko ba is, pwede rin naman siguro kung hindi pa talaga kaya ng buong digitalization ng COMELEC, they could have done it this way, like what this third party did. Oh, sabihin ko na yung um, PPCRV, no? Meron silang ganun, pero naka-digital lang. So, naka-laptop lang. So, walang ibang nakakakita ng ibang information na pinatatanong ng ibang mga voters natin. So, versus dun sa nakita natin na ginawa ng COMELEC na nakapost lang sa isang malaking blackboard, andun lahat ng mga pangalan. So, really exposed doon. At nagulat ako kasi parang 18 years old pa yata yung Pictures. picture ko doon. Oo. So, yun. So, 'di ba? Pwede parang momentarily kung hindi pa talaga kaya, no? At puro print, so, siguro dapat yung laptop na meron yung kada would do little harm, no, sa ganitong pagkakataon. Siguro VP Ruby, well, I agree with you, siguro isa sa mga pwede nating gawin or pwede nilang gawin is yung ilimit yung information na ilalabas nila sa publiko. Siguro pwedeng tanggalin yung picture or even yung address or yung ibang unnecessary details para hindi totally na talagang identified mo yung tao at saka syempre yung privacy niya kahit papaano maano rin natin maprotektahan pa rin natin, ma-secure pa rin natin. So kung hindi kaya ng digital, sabi nga natin, baka pwedeng may alternative way. So limitahan yung mga information na pwede nilang i-expose publicly. Mama. Kung tutuusin, balikan natin yung mga election nung bago mag-automated election, no? At yung mga election pa nung araw, wala namang picture yung mga listahan Ako, ng mga Mr. Chair, nung 18 years old pa ako parang totoy na totoy talaga ako dun. Hindi ko nga makilala sarili ko butante doon eh. Ganda kasi dapat yan yung single identity creation, no? Yung uh, well, ibang usapin, no? Pero yung ating national ID is very poorly designed. Kasi ang purpose lang is magkaroon ka ng national ID. Which is dapat, yung national ID mo is your identity as a Filipino. Diba? Pagka, pag, pagka kinonect na yan sa pagiging butante mo, kinonect na yan sa SSS mo, kinonect na yan sa isang ano na lang, isang identity ka na lang.
yun na rin ang gagamitin mo pagka babaguhin mo yung voting ano mo. Walang hindi na ano ba? That the reason why we need to validate, the reason why we need to verify the identity is because ang dami nating identities. Ang dami mong ano, ang dami mong record. May record ka sa BIR, may record ka sa ganito, iba-ibang picture pa. Pero yung record mo sa LTO, ibang picture yun. Kasi every year, every 4 years ka, kung ilang taon yung lisensya mo, yung ka nagpapa yung COMELEC, hindi ka naman nagre-register basta kung boto ka ng boto eh. Diba? So, Mr. Chair, yung reason pala bakit ganon, because merong pagkukulang yung COMELEC to come up with a system na to identify na itong voter na to is legitimate ba? Hmm. Correct ba That's the yun? reason. That is the only reason why your identity needs to be verified. So dyan dapat nanggagaling yung digitalization dito sa baba. Ano bang i-address natin sa digitalization? Oh. So kung ang purpose is to verify your identity, dapat mag-design ka ng system, not necessarily automated, that will uh, validate your identity without compromising or putting at risk your identity. I'm Yep, siguro ito rin, this is a call for our government na naisip ko lang doon na dapat merong pinakasiso talaga. Like there's a main cybersecurity agency that would make sure na kada ahensya natin, no, ito lang ang dapat nyong ipalabas na information. Meron talagang magpo-police dun sa mga information na dapat. Kasi ano kada iba't ibang ahensya, iba't iba ang kanilang cybersecurity or yung iba wala pa eh. So kung merong magtitimon doon, 'di ba? Lagi silang mag-check and balance with this agency bago sila mag-broadcast ng any information, especially information ng publiko na ano na 'yon, na-check na, 'di ba? Dapat merong ganon, pangkalahatan. Ang sinasabi mo, VP Ruby, is magkaroon ng national strategy. Yes. Then yung Cybersecurity strategy. kasi dalawa yung cybersecurity perspective natin eh. Security and protection of the digital infrastructure and security and protection of the data or information, di ba? So, ang ang naging kulang lang sa previous na mga umupo sa cybersecurity ng DICT, dalawang administration, no? Ay hindi nila ginawa yung national cybersecurity strategy. Kasi doon mo i-identify lahat yun eh. Itong mga ito sinasabi natin, this is not unique to COMELEC. This is also unique. Baka nakatanggap nga tayo ng text ngayon ng galing sa isang ng mga telco yata. Lahat na yung personal information natin based on yung batas na sinight nila is will be shared to the Credit Information Center. Yeah. Hindi man natin alam yun. Yeah. Di ba? O bakit tayo nagkaroon ng obligation na pumayag para i-share yung information mo galing sa telco? And what's stopping them from sharing your information to another agency? Sasabihan ka lang. Diba? So there has to be an independent body who will question that. Unfortunately, wala. Yun ang kailangan natin. Kulang natin. No? Yun ang kulang natin. Yun talaga yung besides the obvious na kailangan mong protektahan. Sabi nga natin we are no longer just
securing and protecting systems and network infrastructures. We are securing and protecting a community. Hindi na community na pinoprotektahan natin. And if in this case we cannot protect the community, anong purpose natin dito? Diba? Awareness tayo ng awareness sa mga constituents natin na huwag kayong mag-click ng ganito, huwag kayong mag-share ng information na ganyan, huwag kayong isang lang pala, na-share na yung information nila. Yeah, So there is a correct. discrepancy. Kaya hindi nagiging successful yung mga awareness campaign. Hindi nagiging successful kasi ingat na nga ako eh. Kaso nahack naman yung PhilHealth. Oh. Nahack naman yung ganitong agency. Nandun yung information ko. Oh. Anong silbi nung pag-iingat ko, sabihin ng mga tao? Diba? So it's a whole of nation approach. And if it is a whole of nation approach, it requires a national strategy. Unfortunately, ba, sa isang malaking organization, it will take you at least 6 months to create that strategy, to perfect that strategy. To implement that is another issue. Now, if we are talking about Philippine as a nation, that's gonna take even longer. Kung tama, no? Yung pa yung isang problema doon. Kung tama. Baka Mr. Chair, mayroong strategy pero hindi ka lang nasunod. Hindi, walang Kasi, strategy. May plan. oh, There is a madaling dahil national sa plano eh. cybersecurity plan. But, a plan is not a strategy. You plan to do this. But how you do it is the strategy. Di ba? Kaya nga. Di ba matagal na natin pinag-usapan yung computerization at integration ng mga government agencies data. So, isang na lang dapat pag pinanganak ka, pagpasa ng information mo sa PSA, pinanganak ka, magkakaroon ka na ng digital identity dapat. Yeah. Meron ka na ng digital identity under the uh, uh, supervision and access of your parents. When you turn 18 years old, automatic, you will get that identity. You will get that access. Ma-activate na yung COMELEC mo, magkakaroon ka na ng maliit, pinanganak ka pa lang, pagpunta na sa BIR, nagkaroon ka na ng TIN dapat. Diba? You are ready. You are digitally ready. So when you access nagkaroon ka na ng digital environment agad. Yun na yun. Meron tayong more than 100 million population. How long will it take for us to do that? To complete the 100 plus? I think the question is, if we don't start doing it, will it even happen, di ba? Kasi ang sabi naman ni PSA, digitalize na ang mga information natin. Marami naman tayong magagaling na mga nasa ICT space, no? To populate that. It's just that we need to integrate. Nag-computerize na tayo. Nag-automate na yung iba. Ang kulang na lang integration. Hindi API integration. Hindi yung maglalagay ka ng API dyan na ikukunik ka dito, ikukunik ka dyan. Isang dashboard lang yung nakikita mo. Hindi yun. Hindi ganun. Dapat back-end level na. So, then we can start protecting. Itong mga nasa baba, for them to identify, alam mo yun, it's very, yung isang na QR code, instead na manggagaling sa kanila yon, nakita ko kasi yung isang bangko, pwede kang mag-withdraw using your QR code. Na mag-login ka doon sa mobile bank mo, mobile app mo, tapos sabihin mo doon withdraw using QR code. Tapos ilagay mo yung magkano, 5,000. Mag-generate siya ng QR code. Pagpunta mo doon sa ATM, i-ano mo lang yung QR code na yon galing na-generate nung mobile app mo. Pag ganun mo, makaka-withdraw ka na. Di ba? Okay. Oh, so why not
do that na ako, butante ako, I can go to a website of Comelec, di ba? Generate my QR code with my name on it, with my picture, pero QR code siya. Yung nasa precinct, meron siyang pang-baril. Pag binaril niya yung QR code mo, lalabas doon yung niya sa laptop niya. O ikaw 'yan. Okay. Sige, buto ka na. Oh, di Pwede ba? yan. Hindi na kailangan magpo-post pa ng picture Hindi mo na doon sa labas. kailangan. Hindi na kailangan. Pipila ka na lang. Alam mo naman yung Ah, presinto mo eh. Oh. Tayo ba, ano tayo? Precinct 098, di ba? 098. yeah. O, di punta tayo doon. Pila tayo doon. O, ito QR code ko. Barilin natin. Ah, ikaw nga ito. Paglabas doon ng ano mo, sasabihan na ng pagtapos mo, balik ka dito. I, i, whatever na pwedeng gawin na magsasabi na, nakaboto na yan. Di ba? Yan yung May mga, technology pala. Tapos is that expensive na hindi kaya ng budget ng COMELEC? actually, maraming pwedeng gawin. Dahil marami tayong magagaling eh. Imagine, your limit is your imagination. Yung sinasabi ko is just an example of what can be done para hindi na nga tayo magpaskil-paskil doon ng So, hindi pa yun yung mga state of the art. hindi pa yun. Ano lang yung low-tech na yung naisip ko. Ito sila Vice President Alvin, si Doc Alvin. Ito, yan yung mga ano diyan, mga expert talaga pagdating diyan. Ang yung sa akin is out of the blue ko lang naisip na ganun, di ba? Pero I'm sure Naniwala naman marami mas ako. inalo ko lang, nirelate ko lang doon sa isang bangko na pwede ka nang mag-withdraw, wala kang card, dito ka sa mobile app mo. Oh. So, anong natanggal nun? Hindi ka na i-validate nung sa PIN mo. Yeah. So, anong ang isang in-address nun is yung nakakapag-withdraw yung ibang tao gamit ang PIN mo. Kahit po, correct. Di ba? So ngayon, para ma-withdrawhan ka ng ATM, na ATM mo, ang nanakawi na yung cellphone mo. Pero, pag nanakaw yung cellphone mo, kailangan niyang i-login muna. Di ba? At kung ilalagin niya yung mobile app mo, kailangan alam niya yung login ng mobile app mo. Kung thumbprint mo ang gamit mo, hindi niya malagin yun dahil thumbprint mo ang gamit. So, may mga ano ba? Kailangan i-identify yung dapat i-address. Dok Alvin, ikaw nga. Oo, maganda po yun, sir. Kahit na, ayun, through QR code muna. Okay po, maganda po yun. Oo. Ah, Tsaka may QR siguro, code kasi na yes. may security. Hindi lahat ng baril ang nakakabasa. Diba? Siguro ang Mayroon siyang nangyari, encrypted. Okay, go ahead, go I ahead. may remember po, last year, June 2024, the NPC actually sent a letter to Comelec regarding yung balak nilang pag-post sa mga kuan. I don't know if what happened pero nagpaalala na si NPC, kung maalala ko po na news din po 'yun. Actually, kinall out yata yan eh. Kasi Opo, medyo opo. kumabig. Noong Hindi ko naman alam 2020. kung kumabig. Pero one Kaya of the tinanong nila. things siguro po, Mr. Chair, siguro baka, I'm not speaking on behalf of any organization naman, no? On my opinion lang. Kasi nag-change tayo ng system, di po ba? Ng provider tsaka ng system. Baka doon sila nag-focus. Doon sa mismong actual na election na system until the canvassing and so on. Siguro na hindi na nila na-consider masyado yung na naging manual, naging IBM yung ating pag-check ng presence, no. It's better manual. Sabi nga ni Sir RB po sa akin nun eh. Yun ang banggit niya. Pero yun Pero, nga, on this case, It's talagang better medyo man. na parang na-violate rin talaga, no po. ang ano kasi dyan, yung lagi ko sinasabi, ang in-automate kasi natin is only the counting. Kaya ang tawag doon is automated counting machine. Hindi naman natin dinigitalize yung buong election system eh.
Di ba? So, true enough, pati yung mga pangalan natin na nakalista, hindi siya digitalized. Manual siya. Di ba? Yeah. So, maybe it's high time to consider a fully digitalized election system end to end. Pero Mr. Chair, moving forward, anong magawa ni Press RB dito na pinost doon mga kaibigan niya yung dati niyang picture tapos yung iba na pinost ng picture nila hindi naman sila masaya na pinost yung mga picture na anong Ang magawa nila? usually kasi ang una niyan kung kilala mo naman yung nag-post, then you call out yung nag-post para i-take down nila, no? Although kung mayroon mang nakakita no na may malicious intent, nakuha na 'yon. Kuha na 'yon. So, pangalawa, kung hindi naman nila i-take down, then that's the time you can file a complaint of data privacy violation kasi walang consent sa iyo, no? Ang magiging argument lang nila doon is kandidato ka eh. Diba? Mayroon bang auto consent given yun pag kandidato ka na ipopost ka kasi kandidato ka eh. Siguro yan yung mga argument. Pero kung mga tao naman na objective and Hmm. sensitive, when you tell them na, oy, yung ano ko, you did not ask for consent. Usually, magko-comply naman sila na to take it down. Pero yun na nga, the damage has been done. Dito dapat tayo sa prevention, di ba? Correct. Hmm. Ito pala Yeah. yung background ko. Okay. Si VP John Ray, nandyan. Baka may Hmm. ano rin to no? Tatahitahimik lang, pero ang dami rin itong mga, wisdom Nung ano mo dyan, Ray? Nasa ano daw siya, Mr. Chair, nasa beach daw siya, kaya siya nag-off ng cam. Bakit? Aba, Naka ano ka ba? Naka Baywatch attire ka good. ba? Yeah. So, Mr. yung, Chair, yes, sorry po. If I may, go sir, ahead, no? go ahead. Ah, uh, in addition, I concur dun sa mga suggestion niyo po, no? Pero in addition, if I remember, kumuha rin naman ang COMELEC ng ating mga biometrics Hmm. data rin na po. Yun nga Sometime, yata yung nasali sa hacking, di ba? opo, opo. Comelec, Hopefully, instead na Comelec. magamit ng hacker, magamit natin to verify talaga yung authenticity ng mga voter, yung mga voters po natin, no? Para malesen na rin yung ano yung tawag po doon? Hindi ko naabutan yun eh, yung mga ghost voters ba tawag po nila? Flying voters. Ay, yung mga ganon. Wala yun nato dito kay RB eh. Walang ganon, di ba Sir RB? Ewan ko, meron pang ganun na ngayon. Medyo Ngayon wala wala na na siguro yata yung dahil ano. Hmm. dahil nga Wala, doon wala. sa may pictures na. Opo, opo. Paano naman Hindi, po, tsaka, Sir Chair, yung kwan? Yung nakita ng iba, yung binote nung matanda. Kasi yung matanda nagpatulong. Then, nakita ko lang sa Facebook po, no? Nagpatulong yung matanda doon sa watcher ata or something para i-shade kasi nahirapan siya. Then, binidyo siya nung isang ah, watcher din. Pumasok sa mismong precinct, binidyo sila na ginagawa yan and so on and so forth. May violation din kaya yon yung ginawa nung ewan ko, nung mismong watcher or yung babae na nag-video. Kasi kung same, kung the same. watcher ka kasi, ibig sabihin, meron kang meron kang partido, ba? So,
Unang-una, hindi ka pwedeng assist. Say, mm, Hindi ka pwedeng mag-assist. Ang mag-assist sa iyo yung mga COMELEC or teachers na deputized by COMELEC or anyone. Ang watcher hindi pwedeng mag-assist. Yung violation na yun. Eh kung pumasok pa yung isang watcher, edi dalawang violation na yun. Eh kung iba pa yung binoto ng watcher. Pumasok yung isa, binidyo na yung gan eh. Hindi, ang nangyari yata, Mr. Chair, is yung watcher, siya mismo yung nag-shade doon sa i-vote nung voter. Diba? Ang voter. Oo, tapos dalawa yun eh, di ba Alvin, nakita ko rin sa Facebook yata. Di na kasi ako nanonood ng TV eh. So nakita ko, dalawang watcher, sila yung nag-shade doon sa papel. Tapos pumasok yung babae na siguro kabilang partido and at the same time watcher. I think parang ano eh, parang malakas yung defense niya kasi yung violator talagang yung dalawa na nag-shade eh. So kumbaga parang ini-expose lang niya yung malicious act nung dalawang watchers na nag-shade dun sa papel. So I'm not a legal, we are not a legal, we are not a lawyer, pero for me, in my own opinion, ini-expose lang niya yung maling act nung dalawang nag-shade dun sa papel na watcher. Well, tama naman yun. Mali talaga yun na watcher yung nag-assist unang-una. Ang problema, kung pumasok siya doon sa, yung isang watcher para i-expose niya, pumasok siya doon sa, hindi siya dapat ang nag-expose. Noon, dapat na-report niya doon sa ah, nagbabantay na, ano yan, ah, violation yan. So, kaya ang nagiging possible na dayaan na hindi nahuhuli ng COMELEC, nasa tao pa rin eh. Wala sa bilangan eh. Wala sa bilangan eh. Nandun pa rin sa human factor. Ang fraud and scam ng election natin is still on the human factor. So how do you address that? Remove the human factor. Have a fully digitalized election system. Di ba? Parang corruption lang yan. Ano ba yung corruption natin dito? Based on cash. Karamihan. I-address yan? E di mag-cashless society tayo. Di ba? Para pag nag-withdraw ng cash na malaki, mag-a-alarm na. Ba't na nag-withdraw ng malaking cash? Eh, hindi naman tayo, cashless society na tayo. Diyan nahuli yung mga Chinese criminal sa Singapore. No? Because ang nasa balita, they paid $100,000 cash. Nag-raise ng alarm because sa Singapore wala namang gumagamit ng cash na lalo na ganong kalaki. Bibili ka doon sa mga pharmacy, cellphone, anong bayad mo? Correct, no? So, somebody use cash. O di nag-alarm ngayon, nag-trigger ng investigation, nahuli sila. Mga scammers pala. Mr. Chair, may tanong sa sa Facebook si Esther Barcilo Gastada. Mr. Chair, in the context of a national election, is the cyber monitoring of misinformation and disinformation alone sufficient to ensure the integrity of the electoral process? What other critical cyber-related areas should be actively monitored to safeguard our elections? Okay. So there is no straight answer to that question. But the best strategy there is to review the election process. How do we do elections? No? And then dun sa process review na yon, makikita natin asan ba yung mga high risk dito. Magmula sa anong tawag dito? Kailan ba nag-uumpisa yung election process? 'Di ba pag nag-file ka ng candidacy, doon nagsisimula yung election processes up to the point na mag-proclaim. So, titingnan mo ngayon doon. Ngayon, papasok doon, saan ba nagsisimula yung disinformation and misinformation? Isa yon. Definitely, nagkakaroon ng effect yon, no? But it is not enough to change the outcome of the votes. Outcome of the votes, votes casted. But what will it, Well,
The question is, what will it what will be the impact of misinformation and disinformation? Mga tao, they will be distorted, no? Instead na maayos yung kanilang pagtingin sa boto, maiiba yun dahil sa misinformation and disinformation. So, anong counter mo doon? Is it technology? Maybe, no? Is it awareness? Maybe. Yeah. So next, next stage ng ating election during campaign? Ano ba ang magiging doon sa process na 'yon? Ano ang pwedeng masasabi mong high risk? Up to the point na magbobotohan tayo. Kailan ba, 'di ba? Ang dami natin nakikita sa Facebook, "Oy, gapangan na. Kailan ba kayo gagapang? Mag-isa na lang ako dito sa bahay." Mga ganun yung kanilang mga post ba? Because we know na yung 2 nights or a night before ng election na yon, crucial yon sa bilihan ng boto. O ang tanong ngayon, doon ba sa digitalized election system mawawala ba yung bilihan ng boto? Ba? So, kailangan ma-identify lahat yan. Tama yung question na yan, no? But misinformation and disinformation is just one of the threats in our in our election system. And what are the other threats? It has to be listed. Then ilatag natin sa buong election process natin or even before election process and after election process kung paano yan, kung pwede yan gawan ng paraan, di ba? So that a comprehensive and end-to-end improvement can be established. Kasi a technology without a process, wala yan. A technology with a crooked process, it's like garbage in, garbage out. Yes, yun dapat yung process. Mr. Chair. Yes, Doc. I agree with your statement po. Pero sure ako, si Sir RB ay hindi nag-vote buying. Yun ang sure na sure ako. Nanalo ka ba, inanak? May patalastas ka, Alvin, ah. Tahimik ko na nga eh. Mr. Chair, unfortunately, sabi nga ni Dr. Alvin Malikdem, hindi tayo nag-vote buying, so that's why Hindi tayo nanalo. Very di ba? Napaka disappointing ba? Kasi naalala ko noon, college ako, first time voter sa amin sa town namin na yung isang mayor kaibigan ng tatay ko, yung isang tumatakbong mayor kaibigan ng tatay ko. Tapos may mga tao na namimigay. Galit na galit yung tatay namin. Dahil siyempre college ka, wala kang pera, di ba? So even during that time, nag-umpisa na talaga yung mga ganyang kalakalan. And it is unfortunate na nobody is calling it out. In fact, kahit yung may mga trabaho, tumatanggap sila. Ang kanilang reason, pera din naman natin yan. So, walang nagko-call out. Parang naging normal na lang siya. Even sa amin, parang nagiging na ano na lang yan. Normal na no, nobody's calling it out. So, how do we resolve that? Now, it's not just COMELEC. No? It has to be the government who will design a technology, a process, a system, no, that will address even the vote buying. Kasi ang tanong dito, bakit sa Pasig nagawa nila? Bakit sa Pasig nagawa nila? Yun lang naman ang alam natin na talagang yung iba mayroong mga cities pero wala man tayo masyadong information na gano'n. Pero sa Pasig, pang third term na ngayon ng mayor nila. Di ba? Ilan lang yung bumoto doon sa kalaban. Wala pang 10% yata, 8% lang yata bumoto sa kalaban.
Paano siya nangangampanya? Walang tarpaulin. Walang meeting di avance. Pumupunta siya sa sa lugar ng mga tao. Yung nakita kong isang video, yung kanyang stage na ginamit, yung terrace nung terrace nung isang bahay doon. 'Di ba? He has proven, and the Pasig residents, they have proven that it is doable. And because the winning mayor on his first term did not spend buying votes, he was able to save 1 billion pesos yata, or more than 1 billion pesos coming from that corruption, that commission, and nagamit niya yung 1 billion pesos to better the lives of the Pasigueños. And the Pasigueños felt that. Yung 8% siguro na bumoto, ito yung, hindi ko maintindihan kung bakit sila bumoto pa ng iba. Di ba? But it's doable. Doable. It's just, yung tatay namin was also a frustrated politician during the Marcos Senior. No? And, well, bukod sa wala naman siyang pera, di siya talaga siya, umakit siya ng bundok. Yun yung flying voters time, Doc Alvin, na the number of votes exceed the number of voters. Yan. So keep on trying, no? Si Pres RB, you have to keep on trying kasi si Vico Soto, I think he just believed that the Pasigueños can make a better decision. Otherwise, siguro kung inisip niya noon na wala nang yung Pasigueño, hindi na siya tatakbong mayor doon. Pero he believed. Yeah. Ngayon, Kaya lilipat na ako ng Pasig eh. ba't ka lilipat ng Pasig? Tumupo ka mayor sa Angono. Kami ang lilipat sa Angono. Speaking of marites ko lang itong yung vote buying, no, kasi si Press RB sabi niya hindi siya nag-vote buying. So I think really digitalization is the way to go kasi prevent natin yung meron kasing isang lugar, no, this was last election na ang ginagawa nila, meron silang, for example, dito sa isang presintong ito, meron silang 10 botante, no? So, paglabas nung kung ilan yung boto, 'di ba, per precinct nakikita. Kung kulang yung number of votes versus dun sa kanilang kinontrata ng mga voters, itong lahat ng ito, yung 10 ito, they will not get anything. Okay? So, kaya itong 10 ito, napapwersa sila na iboboto nila talaga itong kandidatong ito para lahat nung 10 kinausap nila will get. Otherwise, kanya-kanya silang babag ito. Babag, meaning away to. Kasi yung iba, bumoto with the hope that they will get something. Yung iba, hindi naman, wala. So talagang pag digitalization, walang mangyayaring ganito. Diba? Yun. Okay. Yun ang challenge natin. So, ang hope lang natin na the government or COMELEC will improve. At yung sino ba yung lawyer na IT auditor Si he Russell, was just oo. issue. Oo, yung sure na sure siya na ma-hack ang automated Yeah. election Yeah. Yeah. system. Alam mo kung ikaw talagang alam mo yon, hindi mo sasabihin yun eh. Kasi alam mo repercussions nun eh. Yeah. Alam mo yung repercussions nun, hindi mo, kung talagang alam mo ha, dalawa lang yun. Eh kung hindi mo kabisado naman yung sistema. Pero maraming naniwala sa kanya. Bakit? Hindi dahil tama yung sinasabi niya siguro, pero definitely, maraming hindi naniniwala sa COMELEC. Walang, isipin mo, chairman yung nag-explain ng cybersecurity doon.
ano naman yun? Hindi naman, hindi naman, hindi naman isipin mo na lang kung nandun na sa PLDT kami, si MVP ang nag-i-explain ng cybersecurity. ah, sa mga constituents. Hindi gano'n. Pero, Mr. Chair, balik tayo doon sa vote buying. Kasi kasama dito yung banks eh. I have a friend na manager siya ng bangko. Sabi niya, tuwing election, talagang stock sila ng maraming cash. Kasi maraming expected nila na Withdrawals. tataas yung withdrawals. Bakit hindi natin isama yung bangko doon sa control measures para wala silang cash na magamit? Alam mo, alam mo ang bangko, kung mag-withdraw ka ng malaking halaga, tatanungin ka kung para saan. Kung mag-deposit ka ng malaking halaga, tatanungin ka. Mag-deposit ka nga ng ano, marami kang kailangan i-comply eh. So mayroong ano na yan, may regulations na yan. Ang problema lang is kung anong sabihin nung mag-withdraw, yun na tinatanggap siguro ng bangko. Hindi naman siguro sasabihin nung mag-withdraw na hindi, pangbili to ng boto. Oo nga, pero alam naman nila kung sino yung mga tumatakbo, di ba? Alam din nila kung sino yung mga tao Hindi. na Sasabihin ng bangko, hindi nag-deposit sa namin, kanila. sabihin ng bangko ba, hindi namin trabaho yan eh. Ang trabaho namin is, kung may mag-deposit, tatanggapin namin. Kung may mag-withdraw, Hindi kasi tatanggapin yung pera namin. naman galing naman sa Bangko Sentral yung pera eh. Di ba? O, di, hindi lang bangko. Dapat whole of nation approach pa rin yan. May anti-money Correct, correct. laundering, Oh. may BSP. So, kailangan may guidelines ba? Kailangan may guidelines. Ah, Yep. yung, Okay. So, 6:02 na. Mga mm, Ginoo, 6:02 na. Overtime na naman tayo ng 2 minutes. Napakaganda ng topic na ito ng La Union, ano? Kahit hindi natin nakita si VP John Ray. si Sirisha. Ay, hello. Iyo, no? Ay, ayun na pala. Hello! Hello. Same lang Wow! po dito yung nangyayari. Nagagamit yung list para sa vote buying. May first wave na tinatawag. I-assume nila kung ilan yung voters sa isang precinct. Tapos sa second wave, doon nila i-confirm kung binoto ba nila talaga yung mga ano. Ayan. So Ah, nagagamit talaga siya. Yun lang. Actually, yun lang yung isang hmm. risk doon. Pero yung sinabi ni Press RB na it can be used para sa ibang malicious na activities. Boss. Yeah. Scam ka, i-fraud ka, with the emergence of AI, with your face, your name, your Hmm. address, they can probably create a new version of you, no? A digital version of you. Siguro yung pinagpupuntuhan ni Sir RB is yung consent na ilabas yung picture siguro. Ano Walang kasi yan eh. Kasama kasi yun ang argument lang naman ng Comelec dyan, it's part of their mandate. Kaya naglabas ng bagong si National Privacy Commission, which I agree, no? Which I agree. It's just that kailangan lang gawin in a more secure manner. Hindi yung ipapaskil yung Right. for everyone to scan. Right. Everyone to scan yung mga threat actors, lalo na yung mga money making, Siguro, they yeah, Mr. Chair, sorry. go ahead, go ahead. Pero for me, what I see is that siguro they need to consider yung privacy by design. Di ba? Yes, agree. Privacy by design, hindi lang ito laban sa transparency. Ito ay Mm. kumbaga parang para hindi ma-sacrifice yung privacy ng bawat Filipino, 'di ba? Mm. So dapat sabi ko nga kanina yung mga alternative solutions such as yun nga limitahan yung detalye na kailangang ipaskil doon sa listahan, tanggalin yung larawan. Sabi kanina ni Doc Alvin, biometrics. So parang may biometrics na tayo. So
pwedeng gumamit ng digital or secure digital tools such as yung QR code, OTP, or biometrics. At saka isa pa, siguro yung nakikita ko is before the election, they should require yung sa atin kasi 'di ba nagkakandak tayo ng PIA or Privacy Impact Assessment tuwing election. Dapat may privacy impact assessment din sila para hindi lang yung automation ng result yung kailangang bantayan, kundi pati yung lahat ng aspeto from from the full cycle of the election process. And yun, sabi niyo kanina, lagi tayong nagbibigay ng awareness pero mismo ito na-violate yung privacy natin. But again, they also need to put more effort to educate yung public tungkol sa data protection. And siguro ayusin yung data sharing agreements between the COMELEC, LGUs, and yung third party na i-hire ng COMELEC or yung LGU na yun. So yun lang yung for me, nakikita ko na they should give emphasis doon sa privacy by design. Well, Yes. I fully agree, no? Yung lalo na yung privacy impact assessment. Pero I'm sure sasabihin siguro din ng COMELEC na ginawa naman namin yan, privacy impact assessment. Kasi pag tinanong mo sila sa source code review, ang ano din nila, mayroon namang ginawang source code review. Ang tanong kasi, is it properly done? So yun yung tanong doon. Kasi different practice, different perspectives tayo. So what is obvious is marami talagang kailangang gawin, no? So hopefully come 2028 or before 2028 karoon na ng at least maiba na yung ma-improve yung trust ng mga tao. Kaya may mga taong nagsasabi na yung machine hindi nandadaya. Hindi yan sa machine lang mismo eh. Trust yan sa COMELEC eh. Kaya yan ang kailangan ma-establish eh. Magkaroon tayo ng trust sa sa election system. And sabi nga nila, kailangan din ipakita na trustworthy din, di ba? Right. It's true. Okay. Okay. Grabe. So, Ano na tayo? it's 6:07. Parang dapat maging 2 oras itong ating Casey, no? Thank you so much. Meron lang akong babasahin isa lang, Mr. Chair, coming from Michael Reyes. I voted for the Click party list. Maraming salamat sa iyo, Michael. Yun naman ang pinush natin, yung Yes. Click party list kasi Yes. nag-align sa ating objectives. No? Yes. At dun sa Tingnan iba, natin. sa iba na mga nag-message, pasensya na, manood na lang din ulit kayo next week. No, hindi natin nabasa yung iba dahil nga sa mainit na balik-taktakan na ito. So, okay, let's give the Nandito floor. yata si Cyber Ninja, parang nakita ko. Nandiyan ba? Oo. Hello sa inyong lahat. Sa ating mga officers din from different chapters. And si VP George, nakita ko rin kanina. Okay. VP Alvin. Doc Alvin. Take it away. Message. Para sa ating panghuli at ating closing na. Ayan, thank you very much, Ma'am VP Ruby, and to Chair Angel, and to Sir Primo, Sir John Ray, especially to our speaker for today, Sir RB. So, thank you very much po mga Kapix Pro. Maraming salamat, and hopefully sa next na kwentuang cybersecurity natin, nandyan pa rin po kayo. Sabi nga ni Mr. Chair, happy lang, walang weekend. Maraming salamat, Press RB and La Union Thank you. Chapter. Thank you. Thank you. Ating mga Kapix Pro. Bye. Bye po, thank you. Bye.